Kaya kung ako dito kay Amena Pangandaman, dito kay Tri G Bolivar, dito kay Adrian Bersamin, kung ano man ang nalalaman nyo, ilabas nyo na yan sa sambayan ng Pilipino. Yang sinapit na yan, itong si Yusek Cabral, hindi malabong, yan din ang sasapitin nyo. Bakit? Mga adik yung mga nasamahan nyo. Mga wala naman sa hulog yan. Wala yan pakialam sa inyo. Kahit na magpatiwakal pa kayo ng sabay-sabay, wala naman pakialam yan. Nagpatiwakal o ginurgur, hindi ho natin alam kung anong tunay na dahilan dyan sa pagkakasawi na yan nitong si Yusek Cabral. Ang pinagtataka ho natin dito mga kababayan, by the way, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho pala sa video na ito, papasadaan ho natin itong si Atty. Trixie Cruz Angeles. Pero uunahin na ho muna natin, itong driver nitong si Yusek Cabral, ibabahagi ho niya sa atin yung mga huling sandali ng kanyang amo. At ito ang matindi ho dyan mga kababayan, ibang klase ho talaga itong si Boying Remulla. Imbis na makiramay muna, kahit pa paano, nakasama nyo rin naman yan sa administrasyon ni Marcos Jr., di ba? Kahit pa paano magpakita naman ho kayo ng konting pakikiramay sa mga naiwan nitong si Catalina Cabral. Ito ang banat ni Ombudsman, pinag-utos sa otoridad, masiguro cellphone at gadget ni ex Yusek Cabral, just in. Ipinag-utos ng Office of the Ombudsman sa mga otoridad sa Benguet na masiguro at makuha ang kustodiya ng cellphone at gadget ni former DPWH Sec Catalina Cabral. Bakit? Anong kinatatakot ni Boying Remulla? Natatakot ba siyang malaman ng pamilya nitong si Catalina Cabral kung sinong huling nakausap niya, yung huling nakasigawan niya, yung huling nakachat niya sa kanyang mga gadget? Nako, masyado kayong halata na meron kayong paglilinis na gagawin diyan sa pagkagurgur o diyan sa ginawang paggurgur dito kay Catalina Cabral. Di ba? Ano ho yan? Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa pwedeng umuwi itong si Zaldico. Kasi alam niyo mga kababayan, lahat ng ito, nabulabog ho lahat ng mga magnanakaw na to, lahat ng mga walang kabusugan sa pera na opisyal ng pamahalaan na to. Noong nagsalita si Zaldico, sa aminin siya hindi. Ano na yan pressure na ho yung mga yan kasi silang gagawin scapegoat ng administrasyon na to. Silang gagawin fall guy ng administrasyon na to. Dandil na yun. Alam na ni Catalina Cabral na gagawin sa kanila yun. Kung baga pinaplansya na nila, kung mahuhuli man kayo, malalabasan man kayo ng warrant, for show lang yan. Okay? For show lang yan, pero ayusin natin yan, makakalaya. Siguro pwede natin sabihin na yun ang pinangako ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Pero itong mga individual na to, siguro hindi natin sinasabi na yun ang pinangako. Siguro yun yung mga umiikot sa utak nitong kali na to. Sobrang pressure, sobrang stress. Wala na ho sa hulog eh. Dito sa video na to, malalaman yung mga kababayan, nagpabalik-balik na sila dun sa spot na kung saan natagpuan ang bangkay itong si Catalina Cabral. Huwag na ho natin patagalin to. Sa mga hindi pa ho nakapirma, ito inaano ko talaga to Sa bawat video ko, pinopromote ko itong mga kababayan. Ito yung mga nakaisip nito talagang pinapakita ho nila yung masidhing pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga hindi pa ho nakapirma, pirma ho tayo, magtulong-tulong ho tayo para makapagpakita ng napakatinding suporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Rekta ho tayo sa driver nitong si Catalina Cabral. Kumpirmado na ho yan nung dun sa unang video natin, hindi pa tayo sigurado kung talaga bang natagpuan lang bang siya na walang malay o talagang nagurgur na siya dyan sa sapa na yan. Ito ho, driver ni Catalina Cabral, exclusive ho ito. Game! Saan? Lapitan mo. Yun. Grabe. Dito po siya naupo. Kung ako sa inyo, Amena Pangandaman, wala na si Catalina Cabral. Paano ba yan? Pahupa na ang sitwasyon, pahupa na ang tensyon. Alam nyo sino may kasalanan kung bakit nagpatiwakal yan o ginurgur yan? Yan. Bakit? Mayat-maya, report siya ng report na yung mga warrant naglalabasan na Wala siyang accomplishment. Anak ng toka yung mga warrant to pare. Sila yung binibigo niya. Mamaya ka sa akin. Lain ko muna itong Siya umupo? Yan? Ako siya dyan. Tapos na kayo, yun lang, parang dumidikit siya ron. Nakasabi ko, baka mahulog, maupmalad. Kaya sabi ko, huwag ka dyan ba, baka maupmalad ka. Tatlong beses ko siya sinaway. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli na tinanong kami ng pulis, hindi na. Kasi tumubay na akong papunta ron. So, iniwanan mo siya? Hindi po, masakay ko. Kasi Masyado ako nadala doon. Ako na nagtanong kay kuya. Kuya, paano ba yan? Wala bang nakukwento yung amo mo sa'yo, kuya? Bukas kami dito sa PH. Kahit chismisan lang, wala ba siyang nakukwento kung sino yung mga boss niya sa skandalo na yan? Alam yan, nakakatawa siya. Yan ang lumalapit sa mga proponent. Si Catalina Cabral, siya ang lumalapit sa mga congressman at senador. Di ba, linapitan niya daw si Soto? Kung gusto niyo ng project, si Cathy Cabral ang inyong siya ang inyong kailangang lapitan. Hindi po kami ng pulis Okay. Huwag po magtambay dito, kaya umalis po kami. Okay. Matalis na kayo. Saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon, okay. Okay. Sa taas na yan, nasa Baguio na Iyon Hotel na yan okay? Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang mga 2:30, sabi nga para kami papapalit. Naku, matindi tong mga revelasyon. Ayun, pinatapos dito ng 3 o'clock. Stress yan, stress. Diba, sinili ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Balik ako doon. Sabi ko, balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko siguro, sabi ko, hindi naman umalik, run out. Pagbalik ko dito, hinahanap ko. Tumigil ako dito, sinili ko po dyan, sumilip ako Natatakot naman po, baka mahulog ako. Umalis ako, nagtanong ako doon ng ngayon nakatapay na si Mano. Tinanong ko dito ng bahay na babae, wala naman daw po. Kaya bumalik mo lang, pumunta ulit ako dito. Sinilip ko hindi. Pero wala po akong nakita sa bubang hindi ko nakita. Yun, pas bumalik ko ng hotel, tatanungin ko sa hotel kung pumunta. Anong oras yun? Ano na po yun? Pasado alas 5 na. Okay. Kaya pagdating ko doon,
Wala pa daw po. Eh di bumalik ulit ako papunta rin. Ito naman si Manong. Yung sasakyan niya papunta ng hotel. Ikaw ang kasama niya nagpunta dyan, natural, di ka makakaalis nang wala ka dyan. Para kung di mo siya sakay, di ba? Grabe naman yun, Manong, ha? Nakikita ko ng butas yung alibay mo. Umamin ka na. Anong nalalaman mo na pwede mong ibahagi sa amin? Kasi di ba, alam mo naman na ikaw lang kasama ng amo mo at wala siyang ibang sasakyan. Walang namamasada ng dyan, ng mga jeep o tricycle. Kaya ano yun eh. Bago yan, yun ang natuko. Paano makakit yung tricycle dyan? Di ba? Walang mga pitikap dyan. Kung sino sinakyan mo, yun ang sasakyan mo rin pabalik. O wala namang ano dyan. Yung mga bus dyan eh, ano na yan eh. Kinunod dyan eh. Yung bus nandun sa Marcos Highway. Kung di tayo nakakamali, nasa Marcos Highway yung mga bus. O dyan, puro mga private dyan. Hindi ka naman basta-basta sasakay kung di ka kakilala, di ba? Ito, sinulit ko papunta rito. Ako, kunin lang ko dito. Kasi sa baka ako natambay. Maganda dyan, maganda yung venue. Bakit? Walang CCTV. Walang CCTV dyan. Kung ano man mangyari dyan, kung ano man sasabihin itong si Kuya, yun lang yun. Tambay na ako, wala po. Wala po punta na ako sa pulis. Para magpatulong kasi wala po akong flashlight. Yung pagpunta sa pulis, ika nga, medyo, ang tawag dito, magandang bagay yun kasi medyo tumatagal ang panahon, mas bumababa yung tsansa na makakasurvive yung nakulog. Para makita yun. Ayun ako, yung pagsilit dito balik namin. Tapos yung na doon nakakita ako sa Galing naman, no? Galing, no? Pagkabalik, paglapit ng mga pulis, pagsikip nila, naispatan kagad nila, si Catalina Cabral, nakaplakta na. Wala na, tapos na, di ba? O yan ha, magsilbing aral ho yan. Para dito kay Bunuan, nako, Bunuan. Pero sa tingin ko, kahit nasa labas ka ng bansa, Bunuan talagang, ika nga ala Zaldi ko kanyan. Yung pinangako nila kay Zaldi ko na, we will take good care of you. Yeah? Kaso itong si Cabral, hindi naman siya appropriation chairperson. Hindi rin naman siya, ang tawag dito, hindi rin naman siya sekretary ng DPWH, si Bunuan yun. O kaya nasa labas siya ng bansa. Kung si Cabral ang sekretary ng DPWH, malamang siya nasa labas ng bansa ngayon. At si Bunuan yan, nasa ilalim ng Kenong. Di ba? Ganun lang naman ako simple yan. Kaya ano pa man, tayo ay nakikiramay sa mga naiwan itong si Yusek Cabral. Hindi ko natin uunahin yung cellphone niya o mga gadget niya, pero importante yung mga yan. Sana meron na siyang sworn affidavit, yung ika nga ang tawag doon, dead man affidavit. Dead man testimony. Pero alam na niya na ang kanyang mga buhay bilang na. Dalawang bagay lang yan. Gagawin mo yan o gagawin namin sa iyo yan. Alam ni Zaldi ko, yan yung banta kay Zaldi ko. Pag umuwi ka dito, gugurgurin ka namin. O ngayon, nakikita nyo na yan. O ito, dalawang effect nito. Ika nga para ito doon sa mga involved dito sa flood control anomaly na to na nasa Pilipinas pa. Subukan nyo magsalita at makakatalina Cabral kayo. Ganun lang kasi yun. Makakatalina Cabral kayo kung di ba? Kung sila lang naman yan. Kung hindi kasama presidente dyan, ba't napakatindi ng stress nitong si Catalina Cabral? Kung si Catalina Cabral na palang mastermind dyan, isa sa mga ika nga, boss dyan sa nakauna yan, bakit? Wala na siya, di na natin siya kasama ngayong mga panahon na to. At yung mga sikretong hawak-hawak niya, yung mga pagpupulang na nadaluhan niya, kasama niya na hong mananahimik sa hukay, ika nga. Ito kasalanan nito. Yan, kasalanan nitong adik na to. Sige, Senator Amy Marcos. Siyang adik na yan. Adik sa warrant. Ay naman, o. Ito, pakinggan natin itong si adik. Tapos na po pala natin itong video na to. Ito yung ibinida niya na itong si Diskaya na nahahinan na ng warrant. Napasadahan na natin to. Yan, yun sa kakadaldal nitong mama na to. Na-stress si Catalina Cabral. Ayun, tumalon, tinulak. Hindi natin alam. Bakit? Walang CCTV doon. Bakit doon? Di ba? Hello? Yusek, hindi tayo pwede magpulong dyan sa Ion Hotel. Hindi tayo pwede mag-usap dyan. Hindi natin pwedeng plansyahin dyan yung ating pag-uusapan. Canon Road tayo. Walang maraming walang maraming CCTV. Doon tayo mag-usap. Bye-bye. Manong driver, balik ka na doon sa hotel. Hanapin mo siya doon. Ikaw kasama niya na punta, di ba? Pero ikaw, babalik ka doon kahit wala siya. Di ba? Tanong ka muna dito pala. Huwag ka muna umalis. Punta ka muna doon sa may bahay doon. Tanong ka muna para medyo matagal. Orasan ko siguro 30 minutes, binawian na yan, di ba? Punta ka muna doon. Orasan kita, 50 minutes bago ka bumalik dito. Tanong ka dyan kung meron sila nakitang babae. Wala? Sige, balik ka dito. Punta ka ngayon sa hotel. Wala ka pa rin nakita sa hotel, di ba? 30 minutes yun. Balik ka, punta ka naman ng police station. Huwag kang galing ka sa hotel, huwag kang maghanap ng flashlight o huwag kang maghanap ng kung ano pa man. Pagkatapos mo sa hotel, balik ka doon, hanap ka naman ng pulis. Ubusin mo yung 3 oras sa kung ano-ano mang kabalbalan gusto mong gawin. Kasi dapat masigurado na talagang pagbagsak ni Cathy Cabral dyan, wala mo nang tutulong sa kanya sa loob ng mga 3 oras. Kaya gano'n lang naman yung mga kababayan. Hindi ka nga bistado na ho mga kabalbalan nila. Ngayon, pakinggan natin ang mga punto de vista. Itong si Atty. Trixie Cruz Angeles, kaugnay dito sa pagkakagurgur o paggurgur dito kay former Yusek Catalina Cabral, DPWH Yusek Catalina Cabral. Sorry. Magandang gabi sa inyong lahat. Ay, gabi, I suppose gabi, madaling araw. Sa inyong lahat, ako po si Trixie Cruz Angeles, ito ang good news. This could have waited until later, pag hindi ako makatulog. Hindi ako makaan. Parehas tayo, attorney. Hindi ako makatulog. Naalala ko itong si Boy. Imbis na makiramay, inuna niyang naisip yung gadget at mga cellphone nitong si Catalina. Latest news is, si Undersecretary Cabral, okay, Undersecretary Cathy Cabral, Sino ba nakalagay? who first gained attention nung nag-uumpisa pa lang yung issue sa flood control. Siya po ang ginawang tagapagsalita, o siya po ang nag-defend
ng budget sa DPWH o kaya nagpo-provide ng impormasyon sa DPWH sa iba't ibang mga investigative inquiries. Like, kadalasan sa inquiry in aid of legislation ng Senado. Okay, sandali lang po, ayusin ko lang po. Medyo mabuto. Ayan. So, today, ni-report ng kanyang driver, they were in Baguio for something. Nagpababa siya, he was driving her and then she says na ibaba mo muna ako dito and then asks the driver to return for her. Nung bumalik ang driver, he couldn't find her, he reported to the police. The police found her at the bottom of the place where she was dropped off, mukhang bangin eh. So at the bottom of that, about 20 to 30 meters below, nahanap ang kanyang bangkay, which was beside the river. And originally, she was reported as being unresponsive, but it has been confirmed that she is now deceased. Now, I want us to be careful when talking about her. Unang-una, hindi pa natin alam kumbaga, whether this was intentional by her or intentional by somebody else. So let us be careful with our language until we have better, more information about this. However, if you're going to talk about it, then make sure that you explain that this is your opinion, this is your theory, and so on. First, we will begin with sending our condolences to their family. Regardless of the controversy she has found herself in, nakikiramay tayo because her family is suffering a loss right now. Hindi ko cellphone hindi ko cellphone kagad yung hinahanap natin. So, now, who was Undersecretary Cathy Cabral? Ano na yung asal halimaw na sila no? Asal halimaw. Hindi na tao yung gano'n. Yung mga naiwan, yung si Cathy Cabral, wala nang alam yun eh. Hindi na natin kasama yun dito sa mundong ibabaw, ika nga. Pero dun sa mga naiwan niya, itong si Boy, hindi po wala siyang pakialam. Kunin yung cellphone, dapat nasa kustodiya yan ng pamahalaan. No? Personal na ari-arian yung ni Catalina Cabral. Yung konting konting kortesiya naman doon sa mga naiwan niya, di ba? Merong mga alaala doon na hindi pagmamayari ng pamahalaan. Merong mga picture ng mga anak niya, kapatid niya, o kung kanino pa man. Mangingi muna kayo ng ika nga, kahit pa paano, konting respeto. Ngayon, kung talagang, pa lang naman, kasama pa lang siya inimbestigar, naniniwala tayo na hindi siyang mastermind yan. So, the Rappler did a piece on her, and they cited that she's quite an accomplished she is a civil engineer. She, as Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership, she oversaw the DPWH's infrastructure planning and programming as well as the PPP projects. Now, apparently she had made history as the first female president of the Philippine Institute of Civil Engineers from 2017 to 2018, and later served as national president of the World Engineering Association of the Philippines. She has 3 doctorate degrees and 3 master's degrees. So her doctorate degrees are in business management, public administration, and urban and regional planning. She has master's degrees in business and strategic economics. Okay, she pursued executive programs and certificates in international institutions such as Wharton Harvard Kennedy School and the Mohammed bin Zayed University in Abu Dhabi. She was awarded the professorial chair in engineering, science, and technology at the Polytechnic University of the Philippines. So she is accomplished. She is academically respected, and but she came under close scrutiny. So, talagang nag-umpisa ang issues about Undersecretary Cabral about September. So, noong September, ibinunyag ni Senator Ping Lacson na si Yusek Cabral ay nag-reach out kay Senate Minority Leader Vicente Sotos, Tito Sen. At the time, Minority Leader siya. This was after the May 2025 elections at tinanong siya kung ano ang gustong i-insert ni Senator Soto para sa budget ng DPWH. So, because of this, maraming nag-speculate na yun na nga siya ang nagpa-facilitate o ang nagbibigay ng impetus sa mga iba't iba, like sa senators or other legislators tungkol sa mga budget insertions. So, dahil dito, yung mga insertions na yan ay nag-snowball na. But before that, kung papansinin ninyo, in the early hearing stages, nung si Senator Mark Coleta pa ang nag-handle, makikita nyo na talagang, aside from Sec. Bonoan, it was Undersecretary Cabral who was fielding the questions. Now, nung pinaresign siya or nag-resign siya, remember? Nung nag-resign si Yusek Cabral kailan ba siya nag-resign? I think October. So, nung nag-resign siya, nagkaroon ng issue about her missing computer. So, nagkaroon ng daming nagtatanong. When on her resignation, but before her resignation, I understand na
umalis muna siya, di ba? Naka-leave yata or some sort of leave, tapos nag-resign siya. But during that period, hinahanap yung kanyang computer. So she was still also in the list of people to be questioned about the flood control issue. Yeah. Siguro sabi nitong si Gabriel, anak ng toka, marami-ram na ako nakaing, marami-ram na ako nakaing kabyar, di ba? Pwede na ako. Kawawa naman, anak ng toka. Hindi man lamang niya pinatapos ang Pasko sa bagay, magpapasko siya ng ganito yung sitwasyon, di ba? Hindi kasi pinahintulutan niya yung sarili niya na magpakasangkapan sa mga adik, kaya yan napala niya. Kaya para dito sa mga kasama na to ni Marcos Jr. ngayon, itong si mga Remulla, wala na pakialam si Marcos Jr. sa mga yan. Ngayon napapaginabangan pa nila kayo, okay pa. Pero later on, pag wala na kayong silbi sa kanila, sa bagay, mga Remulla, takot na lang ni Bangag dyan sa mga Remulla na yan. Namantakin mo, hindi na nga pwede maging ombudsman, pero nagawan pa rin niya ng paraan. So, wala pa tayong nakikita na mayroong charge sa kanya. So, but it is clear dun pa lang sa Senate investigations or inquiries that she was under a lot of pressure and a lot of questions that were put to her were not satisfactorily answered according to legislators. Okay. Before this, a district engineer from Sorsogon named Larry Reyes naman ang report na nag-unalive ng sarili. This was in November 12 or 13. Maraming speculation din po tungkol sa pag-unalive niya sa sarili niya dahil chairman siya ng Bids and Awards Committee ng DPWH Sorsogon 1st District Engineering Office. At maraming katanungan tungkol sa mga proyekto dyan sa area na yan, sa kanya mismong distrito. So, this brings to two. Now, if you will notice, wala po tayo, ang nakikita natin, pag mataas na yung position, either umaalis ng bansa, pero yung iba dito, it seems that the lower the rank, the higher the pressure. And whether you subscribe to the to one theory or another, whether it was an external cause or a personal cause of the deaths, hindi, ang nakikita natin is ang mga napupukpok kasi during the inquiries are usually the district engineers, the undersecretaries, etc. Remember, si Secretary Manny Bunoan, after he resigned, he was allowed to leave the country at hindi na siya masyadong natanong, although sabi ni Senator Marcoleta, sige tatanungin ka namin later on. Pero nung nagpalit na ng head ang Senate New Ribbon Committee, hindi na po, although natatawag, I understand natatawag uli si Secretary Manny Bunoan, but we know na he was treated, kumbaga, as the saying goes, with kid gloves. So, like I said, hindi tayo sure if there was foul play involved or this was something personal. So, right now, maraming speculation. Right now, maraming, it could still go either way. We will need more information bago tayo makapag-speculate man lang. But I understand that this case is becoming more curious. This case of flood control is becoming more and more serious. At mayroon mga deadly consequences, kumbaga. Tama, sabi ni Nestor. Si Secretary Bunoan at si Secretary Pangandaman, nasa na. Take note ha, wala pa akong nakikita na charge against Undersecretary Cabral, although I understand that she was already the subject of an investigation. So, ngayon, in the past month, alone ha, ito yung mga nangyayari. Inaresto na si Sara Vizcaya, so-called super contractor, noong December 18. Noong December 16, nag-surrender naman, second na to, ng 40 million, the other one had already surrendered even more, 40 million si DPWH NCR Director Gerard Opulencia. Part ito daw ng commitment niya to return the 150 million. Di umano na natanggap niya para ma-admit siya into the Witness Protection Program. Nag-recommend na for plunder and graft charges ang ICI. At saka ang DPWH recommended criminal charges against 87 individuals, including former Speaker Martin Romualdez, former Secretary Manny Bunoan, former Representative Zaldico, and Romualdez is, So, wala namang finding of guilt dito. There's just a recommendation for the filing of charges by DPWH. Now, here's a curious thing. DPWH. Secretary Vince Dizon has been very busy. Pagka may announcement ng ICI, andun siya. Pag nakiki-announce din. Nandun siya sa mga sa inquiries. Andun din siya kapag mayroong nakasuhan. He is everywhere. He speaks for the President. He speaks for the DPWH. He goes with the ICI. Ang dami niyang papel.
And it seems to me that Secretary Vince Dizon is trying to control the narrative. So, in fact, recently, with adverse consequences on his part. Dahil isa siya doon sa nagsasabing, tama, i-zero natin ang budget for flood control that will, that could be anomalous, or basta isi-zero na nila yung mga yan. And then, he goes back and he shows up at BICAM. Take note, BICAM, how often does any executive official show up in the BICAM? Pero As sa far as we know, wala. So, Secretary Vince Dizon shows up at the BICAM begging for the reinstatement of funding of certain projects. Take note, some which, well, he's not saying it, but could be related to flood control. So, diba, meron tayong Machiavellian laro ni Secretary Dizon. He is everywhere and he is nowhere. He is speaking for the DPWH, he speaks for the ICI or with the ICI. He begs for, he announces the slashing of a budget. This is something that the president should be doing. And then he also at the same time begs for the reinstatement of the budget. Busy si Secretary Dizon. So, nag-audit na rin ng ilang ghost projects sa Bulacan at may 4 na fraud reports ang Commission on Audit noong December 18. At ang worth ng mga proyektong ito ay 330.5 million worth of irregular projects in Bulacan. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo tapusin yung video na yan, itong si Atong Trixie Crusangas, punta lang ko kayo sa Luminous by Atong Trixie Crusangas YT channel. Maraming salamat doon sa pag-support sa Page Update, mag-ingat ko kayo lahat. Ang Pilipinas.